Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako, si Shari, para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers natin at saka mga bago po nating mga viewers ni Taurus. Ngayon po, tignan natin kung ano po yung mensahe na makukuha po natin para sa iyo, Taurus, at para sa iyong person. Ito ay para sa buwan ng Marso 2024. Para sa iyo, Taurus, it's painful memories. Para sa person mo, it is all too much. Okay. Parang dito sinasabi mo na sa side mo, maraming masasakit na memories ang bumabalik sa'yo kapag naiisip mo siya. At sa person mo naman ay, kung gaba parang hindi niya na kaya dahil sobra-sobra na yung mga nangyayari. Okay? So, tignan natin kung ano yung lalabas sa tarot. We have the 8 of Pentacles, the 5 of Cups, and the 7 of Swords. Sa person mo naman, nag-flip, the Hierophant, the 9 of Wands, and the Queen of Cups. Yung bottom para sa iyo is the King of Wands, at yung para sa person mo is the 6 of Pentacles. Okay, so yung nangyari sa iyo, Taurus, nakikita mo ba? Okay. Yung nangyari sa iyo, nung sabihin natin sa past, with the 8 of Pentacles kasi, ito, I think you are spending a lot of time working, which is typical kasi a Taurus or any earth sign, no, for that matter, but you in particular, Taurus, very hardworking, talagang nakatutok sa career dahil kasi importante sa inyo yun eh. At the same time, gusto nyo rin kumita ng maraming pera. So, yung practical side of that working hard is really to establish yourself, no, financially. So, yung oras talaga, eh, na itatapon sa
pagtatrabaho, sa pag-improve sa sarili para umangat sa iyong career. Okay? Now, you have the Five of Cups. Somehow, I think you regret doing that, no? Na dahil sa trabaho, dahil not having enough time with your person, kung bakit naging cause ito, no? Ito yung parang nagtulak na magkaroon kayo ng disagreement o sabihin natin ng isa sa rason na paghihiwalay. Kasi yung susunod na card dito is the Seven of Swords. Ngayon, Taurus yung mga alam na mga madalas nang nanonood sa akin o kaya do sa mga bago, alam naman natin na ang Seven of Swords ay tungkol sa isang enerhiya na hindi maganda sapagkat ito ay nagbibigay ng pahiwatig na merong nangyaring pagsisinungaling, pagtatago, paglilihim, o meron siyang ginawang na hindi magandang, sabihin natin, nalulun sa ibang bisyo, things na talagang hindi mo ikagugusto. Okay? It is parang in a way a very disappointing event or situation na nangyari sa iyo at sa person mo. Kaya kung gaba parang andun yung paghihinayang, no? Yung regret kung bakit naranasan mo ito, kung ba't nagkaroon ka ng maraming painful memories. It's because, I think you lost time, nawalan ka ng talagang panahon para sa kanya kasi, yun nga, nakafocus ka sa pagtatrabaho eh. Hindi naman, sabi ko nga, hindi masama yun. Diba? Kasi talagang lahat naman tayo kailangan nating magtrabaho. Dahil, diba, kailangan nating mabuhay. Dahil sa ating mundo na ginagalawan, kung wala kang pera, magugutom ka. Kung wala kang pera, wala kang matitiran. Wala kang pera, wala kang damit na masusuot, na maayos. Diba? Wala kang pera, hindi ka makakapag-aral. Hindi mo matutupad lahat ng iyong pangarap. Andito tayo sa mundo na to na napaka, sabihin natin, mahalaga yung material na bagay. Hindi siya lahat, no? I mean, material things are not everything. But it is very essential. Mahalaga siya kasi parang dun tayo nakadikit na mag-survive dito sa mundo na to. And you're just doing, what is right, to work for it. Pagtrabahuhan yun. Nang makamit mo lahat ng iyong pinapangarap sa buhay, na magkaroon ng maginhawa na kabuhayan. But somehow, sabi ko nga, there is a price to pay for spending so much time working, trying to achieve your goal. Kasi nga ang kapalit nun is you lose time. You lose that precious moment with your person that would lead to something that is not pleasurable or masakit. Kasi parang nakikita ko dito na-divert yung kanyang attention sa ibang bagay na alam mo na, hindi maganda. Now, sa person mo naman, it is all too much. Siguro nga, your person is referring that you've worked too much. Sobra-sobra. To a point na, sabi ko nga, nalimutan mo na paano bigyan ng tamang oras yung person mo. Sa kanya kasi, maybe hindi niya na kaya, no? The Hierophant, this is about your marriage or your relationship. Take it as it resonates, no? Ito yung person mo. Ito yung nararamdaman niya. Okay?
ito siya parang I'm ready, no? I'm ready to be in a relationship with you, to get serious with you, to get married with you. Kung married ka na, ito na yon. You're married with this person. But somehow, with the Nine of Wands, parang all this time, ang ginagawa niya is to protect yung relationship, to parang just there and wait. Sige, intay ako. Kahit minsan nakakapagod na. Parang pakiramdam ko lagi lang akong andyan, nag-aabang. Ganun yung feeling eh. Nag-aabang ako sa'yo na mabigyan ng konting panahon. And with the Queen of Cups, syempre pagmamahal. Hindi lang oras o yung paglalambing, but pagmamahal, no? Yung Queen of Cups kasi is all about love. It's all about the emotion. No? Kung ano yung nararamdaman mo para sa akin. Kasi ang pakiramdam niya, maybe hindi niya na nararamdaman ito. Because nakikita nga niya na mas marami ka pang oras na itinapon sa iyong sarili, sa iyong career, kaysa sa inyong relationship. Okay? Now, tignan natin kung ano yung intention. We have the Three of Wands. We have the Lovers. And the Chariot. Bottom mo is the Four of Pentacles. Now, sa person mo, we have the Seven of Wands, the Ten of Pentacles, and the Empress. Bottom mo is the Knight of Wands. Okay, Taurus, yung sa ngayon, no? Sa ngayon, tingin ko, you are waiting for this person. I think you're waiting na magkabalikan kayo, na maayos yung relationship, mag-reconcile. Si susunod mong cards is the Lovers, Gemini energy. Now, Lovers could also mean na you need to make a decision, no? Isang mahalagang desisyon ang dapat mong gawin. Kung kailangan mo kung ano yung kailangan mong gawin. I mean, ito na ba yung action taken mo? Kung ito ba yung dapat na gawin mong action? Which is to move forward. With the Chariot, energy to ng Cancer. Kasi tingnan mo dito na andito ka na sa kotse, no, with the dog, at tipong aandar ka na eh. Yung tingin mo dito is talagang yung pangmalayuan na. So, you're moving forward. Though, andun pa rin yung intention mo to wait, no? And see kung ano yung mangyayari. Kasi sabi nga sa'yo na there is a decision that needs to be made with your person. Maybe the fact na tuloy-tuloy na ba na maghihiwalay kami? O tatry ba namin na i-reconcile ito? That's the decision that needs to be made. Okay? Now, yung person mo naman, Seven of Wands, medyo
Di ba? Nakikita mo. Defensive na siya. Parang, teka muna. Hold on. Huwag ka magmadali. Huwag mo akong madaliin. Ganun yung dating eh. Diba? Huwag mo akong madaliin. Huwag mo akong madaliin. With the this is the 10 of, let me see. This is the 10 of Pentacles. Okay? Huwag mo akong madaliin pagdating sa ating pamilya o sa ating future. Or basically, this is more of your, because of your family. You know, kung, sabi ko nga dito kasi, kung asawa mo na ito, at may mga bata na, sabihin you already have a child or children. Now, of course, this is part of the decision. No? Yung sabi ko nga dito na there's a decision to be made about your family. Ano nang mangyayari sa pamilya natin. Kasi with the Empress, I think your person is really thinking about this, kung may pag-asa pa tong relationship na to when it comes to love and growth, you know, yung paglaki, yung sabihin niya, yung the fact that you are together, no, yun yung inaano niya eh, parang tinitignan niya kung mayroon pa ba talagang pag-asa na maging maayos tayo muli. Dahil siya rin, tinitignan niya, no, meron ba talaga, maayos pa ba natin to? Maraming, alam mo yung mabigat yung tanong. Mabigat din ang tanong sa'yo eh. Pareho kayo that needs to think about this thoroughly para kung ano yung mas makakabuti para sa inyo pareho. Now, tignan natin ano yung outcome. Ano po yung outcome o advice? Have the Two of Wands, the Sun, and the Three of Coins or the Three of Pentacles. Bottom niya is the Lovers. Again, a decision. So yung outcome dito, sinasabi na para maging masaya kayo o maayos muli ang inyong relationship, you need to make nga a very important decision with the Two of Wands. Okay? Anong decision natin? Kasi I think both of you wanted to be happy, na maging successful yung itong relationship na to, one way or the other, because you both love each other. Meron naman pagmamahal eh. I mean, you started, diba, to love each other. Pero pumangit lang kasi nga, for the fact na maybe, na mas nabigyan ng pagkakataon yung ibang bagay. Yung love and attention na dapat binabalanse mo, Taurus, sa iyong person at sa iyong career, eh, dapat tama lang. Hindi yung the fact na naiwanan mo siya o na parang hindi mo na nabigyan ng importansya. Kasi ang sinasabi nga dito, with the Three of Coins, you need to have that parang cooperation. No, magkaroon ng cooperation kayong dalawa. You need to talk, you need to cooperate, you need to really put effort, no, sa relationship na to make it work. Yun yung kailangan eh. Yung para magkaroon ng harmony, magtulungan kayong dalawa. Hindi yung isa lang ang gumagawa. Maybe the reason kung bakit trabaho ng trabaho si Taurus is because maybe walang nako-contribute si
person. Ngayon, kung busy naman siya kasi siya yung, sabihin natin naka-focus sa mga bata, understandable naman yon, Taurus, di ba? Kasi kung ang share ng person mo is dun sa mga anak nyo, siya na ikaw yung para magkaroon ng pera. Take it as it resonates, ha? Kasi pwede rin naman ng babae talaga ang kumikita, yung lalaki hindi, kaya siya yung sa bahay at siya yung nag-aasikaso sa mga bata. Diba? Pwede yon, lalo na sa panahon ngayon. Okay? Kung ito naman ay yung Taurus na lalaki, well, talaga namang ikaw yung nag-earn ng pera para sa pamilya o yung breadwinner, at syempre yung person mo ang talagang nakafocus sa mga bata. Okay? Kaya ang sinasabi nga is to harmonize yourself. Magsama kayo, mag-cooperate kayo, be a team, no? Maging team kayo, hindi yung magkaaway, kundi magkasama, nagtutulungan para maging masaya, no? Yun yung dapat yung pinag-iisipan. Paano maibalik yung kaligayahan na yun? Paano maibalik yung success na yun sa inyong relationship? That is the advice, okay? Para maayos natin. Now, kung may tanong ka, okay, I will give you the opportunity to ask one question and then we will answer dito sa cards. Okay? Sige, habang nag-iintay ka, shuffle ko muna to. And this is the answer to your question, Taurus. Okay, ito na yung sagot. Listen to your intuition. Okay? Yan yung sinasabi dito. Pakinggan mo yung intuition para alam mo nga kung ano yung dapat gawin, ano yung tamang gawin. Kasi pareho kayo that needs to make a very important decision. No? Ilang beses lumabas yung lovers, no? Sa'yo. Tsaka dito, sa advice. No? Parehong lovers. So, you think about it, no? Think long and hard para kung gaba tama yung maging decision nyo. So, let's do one more. Ano yung advice mo for Taurus and yung person niya? It says here, all true soul connections involve challenges that can be overcome together. Diba ang ganda? Challenge kasi to sa inyo ngayon eh. Yes, that is so true. Diba, Taurus? You have to do it together. Sabi ko sa inyo, the 3 of coins. Be together. Magka-team kayo. Huwag yung kanya-kanya. Kailangan as a partner, as a husband and wife, no? As a couple, kailangan magsama, magtulungan, magdamayan, no? Kung ano man yung magiging problema, mag-usap, planuhin kung anong dapat gawin nang magkasama kayo. Hindi yung isa lang ang gumagawa. Yung isa hindi na alam kung ano nangyayari. Kaya kung ano-ano yung ginagawa tuloy. Okay? I think this is a beautiful reading for you, Taurus. Kung sino man po yung nagre-resonate dito, I hope na nakatulong po ito. Maraming salamat po sa pagsama mo sa akin. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.